Sa mga kababayan natin, especially sa mga OFW, para po magkaroon kayo ng monthly retirement benefit po at the time na mag-retire kayo. So panatilihin po ang paghulog sa SSS hanggat maaari matapos niyo po yung 10 years or 120 months para pag nag-retired kayo or mag-for good na kayo, meron kayong monthly pension lifetime po yan. So paano magbayad or maghulog ng contribution sa SSS? Panoorin niyo po yung video. Hi guys, welcome back po. So unang-una dapat meron po tayong login sa SSS, and dito po sa window ng SSS, click lang natin tong PRN and then contribution. Then dito sa baba, click lang natin tong create. Membership type, it's either OFW or voluntary. So let's say OFW po tayo, click po natin yan. Let's say magbabayad po tayo ng for July. Select po natin from 2 July. So take note guys, now is August. Nag-backdate po ako. Ang babayaran ko po is July kasi hindi pa po ako bayad sa July ng SSS. So medyo late po kasi yung sahod. So take note guys, pwede po tayong mag-backdate as an OFW po kapag hindi po natin nabayaran yung previous months. Kahit po August na, kahit lumagpas na po ng ilang araw, pwede po natin mag-backdate para mabayaran po yung nakalipas na buwan. So, let's say dito guys, July, click lang po natin yan. Then, premium po, ito po yung mga premium amount. Yung pinakamataas po is 5,250. And then, yung pinakamababa po is nasa 1,200. So, tignan nyo po guys, dapat yung bayaran nyo po base po doon sa salary range po ninyo. So, let's say meron po ditong 3,000, 2,925. So, tignan guys, ang pinaka-regular SSS amount is 3,000. The excess amount pupunta po siya sa Provident Fund po ninyo. So let's say ang babayaran ko po usually ang pinaka-maximum which is 5,250. So hindi na ako nagdadagdag ng pension booster. Normally kapag magpa-pension booster ako, so linalagay ko na lang po siya sa Pag-ibig MP2. So dito guys sa baba, click lang natin tong generate PRN and then pwede nyo siyang i-review. So applicable period is for July, amount is 5,250. Then i-okay lang po natin. So again guys, ito po yung pinaka-importante para makabayad po tayo, yung reference number po o yung PRN or yung payment reference numbers. So i-copy nyo lamang po yung PRN na yan and then punta na po tayo sa may GCash. So punta lang po tayo sa may GCash. So again guys, pwede kayong makapagbayad gamit po yung inyong let's say Maya Bank. So pwede din po gamitin yung GoTime Bank, yung Union Bank. So ang dami na pong facility para makapagbayad po tayo ng ating SSS. So dito sa may GCash, click lang natin tong bills. Then search lang po natin yung SSS. So piliin lang natin tong contribution digital. And then ilagay lang natin dito yung amount, let's say 5,250. Then yung PRN number. So yung po yung pinaka-importante, payment reference number. So yung ginawa po natin kanina sa my online application po ng SSS. Paste lang po natin dyan. Ito optional naman po yung email. Then next po natin. So may 8 pesos po na service charge. So i-continue lang po natin, confirm. So and guys, SSS contribution is paid na po. So bayad na po siya. So bali po ang gagawin natin is punta tayo dito sa may SSS application and then magla-login po ulit tayo. So makikita nyo dito guys, yung ating last payment contribution ay July na po siya. So kanina po nasa 159 contribution. So ngayon, last posted contribution is July na po siya. So makikita niyo po dito guys, yung last payment ko is July. Ayan po siya, July 5,250. So real posting po yung pagbabayad sa SSS. Kung makapagbayad po kayo, makapaghulog, so immediately makikredit po yan sa inyong SSS account. So real time posting po siya, kaya meron pong PRN. So yan guys, sa mga OFW dyan, sa mga kababayan natin nasa Pilipinas, keep your SSS updated para sa inyong retirement benefits sa pagdating ng panahon. So, yun lang guys. Maraming salamat and please follow for more.